Sa huling labas ng manga, napansin natin ang focus sa heartbeat ni Sendo. At ang sabi ni Ricardo, "I know how to stop it." Maraming fans ang naniniwala na gagamitin ni Ricardo ang heartbreak shot ni AG dati. Isipin niyo, gagamitin ni Ricardo ang teknik ng dati niyang kalaban para talunin ang taong tumalo kay Ippo. Napakasaklap na ironya nito para kay Sendo. Ang koneksyon kay AG dati, alam nating nakuha na ni Ricardo ang respeto ni dati noon. Hindi malabong gamitin ni Ricardo ang heartbreak shot ni dati para paralisahin si Sendo. Bakit ito gagawin ni Ricardo? Dahil sa sobrang wild at tibay ni Sendo, hindi sapat ang headshots. Kailangan ni Ricardo na patigilin ang engine o ang puso ni Sendo para mawala ang momentum nito. Pero baka ito lang ang gustong ipakita sa atin ni George Morikawa dahil may counter-argument ang teoryang ito. Napansin natin sa mga huling chapters na namamanhid na ulit ang braso ni Ricardo dahil sa bigat ng mga suntok ni Sendo. Ang heartbreak shot ay nangangailangan ng pinpoint accuracy at maximum impact sa isang maliit na area ng dibdib. The risk. Kung manhid ang kamay ni Ricardo, maaaring hindi ganoon katindi ang shock na maibibigay nito sa puso ni Sendo, gaya ng nangyari kay AG dati. Ang isang imperfect na heartbreak shot ay pwedeng maging mitsa ng pagkatalo. Flashback, noong lumaban si dati kay Ricardo, tumama ng malinis ang heartbreak shot. Pero dahil bali ang kamay ni dati, hindi tumigil ang puso ni Ricardo. The twist. Ngayon baligtad ang sitwasyon. Si Ricardo naman ang may damaged na kamay. Kung susubukan niyang gawin ito kay Sendo at hindi gumana, dahil sa pamamanhid, maiiwan si Ricardo na open para sa isang counter. Dito papasok ang wild instinct ni Sendo. Prediction, susuntok si Ricardo ng heartbreak shot. Tatama ito. Pero dahil sa numbness, hindi nito mapapatigil ang engine ni Sendo. Ang resulta, sa halip na matumba, gagamitin ni Sendo ang momentum na yon para magpakawala ng isang full power smash o knuckle drop habang malapit si Ricardo. Ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na makikita nating rattled o malubhang nasaktan ng champion. Paglabas ng El Diablo, natural style. Matagal na nating hinihintay ang tunay na bagsik ni Ricardo, ang kanyang natural style, bago siya naging isang scientific boxer. Sa chapter 15-14, baka makita nating iwanan na ni Ricardo ang kanyang pagiging gentleman sa laro. Kapag nag-iba ang aura ni Ricardo, dito natin makikita kung hanggang saan talaga ang tapang ni Sendo. Isang bayolenteng Ricardo versus isang nag-aapoy na Sendo. Ano sa tingin niyo ang magiging ruta ng kwento? Tatama ba ang heartbreak shot para matigil na ng tuluyan ang tigre? O di kaya dahil sa pagmanhid ng braso ni Ricardo ay makakapag-counter-attack si Sendo? I-comment nyo na lang sa ibaba kung may teorya pa tayong maidadagdag sa laban ng King versus Tiger